Praise the Lord. Isang magandang umaga po muli sa ating lahat, sa mga kapatid natin na mga nandito po sa ating pong panambahan sa lugar na ito at sa mga kapatid din natin na patuloy po sumusubaybay sa ating pong Facebook Live. At tuloy nga po, ako po naniniwala na kahit po kayo ay nariyan, na kayo po ay nanabik na ho sa inyong pong pagdaluho sa lugar na ito, ngunit sa mga kadahilanan ay tunay nga po, ang Diyos po na sinasamba ho natin ay nasa lahat ho ng dako. Hindi lamang ho siya na nasa isang lugar. Saan man naroon na kanyang mga anak at kinikilala po at pinupuri ho siya in a way na kasana doon po yung puso ay tunay nga po kumikilos at patuloy po kikilos ang dakilang Diyos. Kaya po sa umaga po ito ay tunay nga po na ang kabutihan ho ng Diyos ay nagpapatuloy. Salamat po sa panahon. Nakita ho natin ang liwanag ho ng araw. So sa mga nagdaang mga araw ay talaga naman hong matindi po yung ating pong mga pinagdaanan when it comes to the weather condition and sa mga iba pa pong mga naranasan. So this morning, it is very timely for us that these scriptures in the book of 2 Corinthians chapter 12 verse 9. And as patuloy po na pagkilala sa kabutihan ho ng Diyos ay muli ating pong basahin ng sabay-sabay sa wikang English. Let us all read. Ready, begin. And he said to me, "My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me." Sa Tagalog po. Patuloy po, ang mga talatang ito nagpapaalala po sa atin kung ano po ang magagawa niya sa buhay natin. At ngayon pong umaga, sa ating pong tatalakayin ay, sabi ko nga po, this is very timely. Nanawa po makita ho natin patuloy po ang kanyang pong kasaganaan na ipinagkakalob po sa atin. So this morning, next slide. Ang ating pong paksa o pamagat is that God pursues us with His grace. Once again, God pursues us with His grace. Alam mo natin na kung ano man po ang mga nangyayari, yun hong tuloy-tuloy ho na pagkakalob ho ng Diyos ng Kanya pumasaganang biyaya. Ano man po ang mga maranasan po ng bawat isa po sa atin, ng buong mundo, ang biyaya ho ng Diyos ay magpapatuloy. Kaya nga po, sa pagkakataon na ito, ay tunay nga po natin itong hayan at nawa po, buksan nun natin muli ang ating pong puso, ang ating isipan, na tunay nga po ang kanyang mga salita, ang ating pong panghahawakan. And the next slide. Ayan. Siguro ho inyong mapapansin, ang mga nakasulat to dyan. Hindi ko nababasa ho ba ninyo? Ano sabi? Itong banda baba. Pakilakas nga po. Mahina parang hindi yata nababasa ng iba. Nababasa niyo ho ba? Ayan, medyo nalalabo ng mga mata Pero sabi ho, grabe, 2020. Ayan, mas pinalaki. Para mas mabasa natin. Basahin ho natin. Sabi ng isa nag-post sa social media. Okay? Basahin niyo po. Sino ho nakita na ho nito sa social media, sa inyo pong Facebook? Twitter. In fact, ito po ay, sabi nyo, trends for you trending sa Twitter. Grabe, 2020. After ng bagyong Rolly, may bagyong Ulysses.
Para meron tayong kapatid dito na Ulysses, ano ho? Talagang kapangalan pa ng ating kapatid, ano ho? Na si Ulysses. Ano ho? Pagkatapos ng bagyong Rolly, may bagyong Ulysses na naman. Kada buwan na lang may pasabog ka. Ano ho? Talaga naman hong, grabe po ito pong 2020. Kasi start pa lamang ho ng January, alam na ho natin kung ano ho nangyari. Ano ho? Next slide. Ano ho? Start of January, it was January 12 of this year, the eruption of Taal Volcano in Batangas. At 39 po ang namatay. Ano ho? Kaya nga po, yung, alam mo natin yung mga naapektuhan, yung mga bubong ho na talaga hong halos natakpan ho yung bubong ng, ano ho yung lumilipad na yon? Ano ho? Ashfall. Ano ho? So yung pong pangyayari na January 12. Next slide. And on January 30 of this year, the Philippine Department of Health reported the first case of COVID-19 in the country with a 38-year-old female Chinese national. Doon nagmula. Ano ho? Based on the record. And on March 7, the first local transmission of COVID-19 was confirmed. Dahil po doon sa Chinese national. And so on. Nagpatuon na gano'n na. Yun ang mga pangyayari sa taong ito. Next. On March 16, 2020, dito na ho tayo nahirapan at yung iba ho sa atin ay talaga naman hong ikinulong sa mga bahay-bahay. No. Just ano lamang ho. The government of the Philippines under President Rodrigo Duterte imposed an enhanced community quarantine or ECQ in Luzon, including its associated islands, which is effectively a total lockdown, restricting the movement of the population except for necessity, work, and health circumstances in response to the COVID-19 pandemic in the Philippines, March 16, 2020, and so on. Ano ho, ilang buwan ho tayo na ECQ, ilang buwan ho tayo na hindi ho nagpangita, and praise God, muli, kahit papaano ho, na mga iilan ho na karating, ay talaga naman hong nagpupuri ho tayo ng lubusan, kahit po kukunti ho tayo, ano po, at ang iba po ay nasa mga tahanan lang, ngunit nagpapatuloy po ang gawain. At yan po ay para po sa kadakilaan ho ng Diyos. It was start in March 16, na saan ang ating pong Pangulo ay nagdeklara ho ng total lockdown. Hindi lamang ho yan. No. Alam naman ho natin sa ating pong bansa ay talaga naman hong prone ho tayo sa tinatawag ho mga bagyo. Just, ano lamang po, para makita ho natin, next slide. Typhoon Ambo, landfall on May 14, 2020 in Eastern Samar Province. Diyan na ho nagsimula. Sumunod na, ano ho, Tropical Storm Butchoy, Tropical Depression Karina, Typhoon Dindo, Tropical Storm Enteng, Severe Tropical Storm Ferdi. Yeah, ano ho, well, in fact, yung Tropical Storm Butchoy, actually, it is may palayaw sa aming probinsya, sapagkat Butchoy ho ang tawag sa akin doon. Ano ho? And the name Ferdi. Okay, next. Tropical Depression Hiner, Severe Tropical Storm Helen, Typhoon Igme, Typhoon Julian, Typhoon Christine, Tropical Storm Leon, Severe Tropical Storm Marce. Ano pa po? Tropical Storm Nika, Tropical Depression Ophel, Typhoon Pipito. Ayan, yung dumating, nung dumating na yan, na talaga naman sunod-sunod na. Si Pipito, si Quinta, si Rolly, si Shoni, si Tonyo, hanggang kay Ulysses. Ito ho ang naranasan ng ating bansa. Naha. At hindi lamang ho yan, meron pang plus. Plus in the way na yung pong kasalukuyang kinakaharap ho, katulad ng ibang karamdaman, maliban sa COVID-19, kahirapan sa financial, sa trabaho, sa negosyo, problema sa relasyon, mag-asawa, sa anak, sa magulang, sa kamag-anak, sa kapitbahay. Next! Okay, no? Balik ko muna. Yan ho ay kasalukuyan, maaring pong naranasan ho ng bansa po sa atin. Hindi lamang ho yung mga nangyari po, nag-start po noong January hanggang sa dumating na po, nag-lockdown dahil po sa COVID, nagkaroon ng mga bagyo hanggang po sa mga panahon na ito na talaga naman ho matindi po ang mga nangyari ano ho, sa ating po mga kababayan. In Rizal, sa Marikina, sa Catanduanes, ano ho, sa Bicol area, ay talaga naman po. Alam natin ang mga nangyayaring yan. Pero mayroong pangkarugtong na mga kasalukay kinakarap natin na aside from COVID-19, some ay
meron pong kinakaharap na karamdaman. Some ay meron pong mga kahirapan sa pinansyal, sa trabaho, sa negosyo, problema sa relasyon, sa asawa, sa anak, sa magulang, kapitbahay, kasama na. Kasama po. Kaya ho, makikita ho natin na the next slide, going back to Paul, that Paul here is preaching to the Corinthian people. The Corinthians had the problem with self-reliance and boasting. Nandun yung problema ho, nagre-realize sila sa kanilang mga sarili at nandun po ang kanilang po pagmamalaki o pagyayabang. When Paul is telling the Corinthians, he has nothing to boast about except his weaknesses. Yung pong kanyang kahinaan. Because his weakness makes him realize how he needs to rely on God. Kaya ho, mismo ho si Apostol Pablo na nakikita niya sa kanyang sarili at wala siyang may pagmamayabang sa kanyang sarili. Kundi ho yung pong ipinagkakaloob na kahinaan sa kanya na nare-realize niya ang kahalagahan po ng pag-rely ho sa Diyos. Kaya nga po sabi po sa 2 Corinthians chapter 12, verse 7 to 8, para hindi ako maging mayabang. Dahil sa mga kamanghang mga ipinakita ng Diyos sa akin, binigyan ako ng isang kapansanan sa katawan. Hinayaan ng Diyos na pahirapan ako sa Satanas sa aking kapansanan para hindi ako maging mayabang. 3 beses ako nakiusap sa Panginoon na alisin ito sa akin. Para hindi daw siya po maging mayabang. Si Apostol Pablo, ay nandun po na binigyan ho siya ng kapansanan ho sa katawan. Kapansanan na makikita ho natin na ay maaring pong common. Katulad po ng naranasan po ni Apostol Pablo, pero marami pa pong mga naranasan si Pablo na masasabi ho natin matindi ho ang kanyang pong mga naranasan. Hindi lamang po sa kanyang physical na katawan, kundi maging po sa pagsunod po niya sa Panginoon, ay matindi po ang kanyang pong naranasan. Paul tells of a thorn. Next slide. A thorn in the flesh which greatly bothered him. Talaga hong inabalaw siya ng lubusan. It was something that which he prayed the Lord to remove him from. But the Lord did not do so. Hindi ho ginawa ho ng Diyos. Hindi ho pinagkalooban ho ng Diyos ang katugunan. Yung pong hinihiling niya, 3 times, he asked the Lord na alisin sa kanya. Yung pong tinik sa kanya pong laman. Yung pong kanyang pong naranasan po na nagiging abala po sa kanya. Pero hindi ho pinahintulot ng Panginoon. Meron ho ba sa atin sa panahon na ito na ganoon din po ang sitwasyon? Na tila po may mga pinapanalangin po tayo dahil po sa kasalukuyan na ho nating sitwasyon and we are praying for it. And yet, the answers ay tila hindi pa dumarating. Na tila ho, tahimik ho ang ating pong Diyos para po sa ating pong mga dinadalangin. As what I have said po, the last time that I stand here, it is the Word of God that we must stand on. It is the Word of God that tayo po'y magpatuloy ho, panghawakan ho natin ang mga salita, ang kanya po salita. Regardless po, na kung sa tingin po natin, tahimik ko ang Diyos, sa tingin po natin, hindi po ipinagkakaloob, but we are staying on that promises. We are keep on holding on that promises. Na alam ho natin, salita ho niya, ang ating pinanghahawakan, pangako ho niya ang ating pinanghahawakan. Ano ho? Maaaring pong ganun po ang ating pong sitwasyon. What was Paul's thorn in the flesh? It was acute eye problems. Alam natin. For those who know the background of Paul, ay nagkaroon po siya ng problema ho sa mata. In Galatians chapter 4, verse 13 to 15, ay makikita ho natin dito, yung pong sinabi ho dito, alam naman ninyo na ang pagkakasakit ko ang naging dahilan, kaya ko na ipangaral sa inyo ang magandang balita sa unang pagkakataon. Kahit naging pagsubok sa inyo ang sakit ko, hindi nyo ako hinamak o itinakwil. Sa halip, tinanggap nyo pa nga ako ng parang isang anghel ng Diyos o parang ako na mismo si Jesucristo. Sa 15, napakasaya natin noon. Ano ang nangyari? Ako mismo ang makakapagpatunay na kung maari lang noon ay dinukit na ninyo ang inyong mga mata para ibigay sa akin. Yan ho. Gano'n niya pinapahalagahan yung ginagawa ng kanyang mga kapatiran sa kanya. Nasabi niya, kung maari lamang, dinukit na ninyo ang inyong mga mata para sa akin. It has something to do with his eye, sa kanya pong mata. Na hindi lamang ho, physical ho, na nahihirap, dulot po ng kanyang pong karamdaman sa mata ho. Ang kanyang pong naranasan, ito si Apostol Pablo, kundi maging po ang kanyang pong hirap sa mga pag-uusig. Hirap po sa kanyang pong sa kanyang pong tangka, sa kanyang pong buhay. Alam naman natin kung sino po si Apostol Pablo. Kaya sabi ko sa 2 Corinthians chapter 11, verse 32 and 33, noong ako'y nasa sa lungsod ng Damascus, pinabantayan ng gobernador, nasakop ni Haring Aretas ang pintuan ng lungsod para dakpin ako.
Ngunit inilagay ako ng aking mga kasama sa isang kaing at ibinaba sa labas ng pader ng lungsod, kaya nakatakas ako. Can you imagine? Ano ho? And we know the story kung ano po ang napagdaanan po ni Apostol Pablo sa pagiging tagasunod ni Kristo at ang ipangaral ng salita ng Diyos. Ano ho? Na doon po nakasaan, ininais po na siya dakpin. At alam naman natin the story, at siya po talaga ho ay nadakip. Siya ay nakulong. Ano? Siya ay pinahirapan. Ano? So these are just some texts. Ano? Sabi pa sa 2 Corinthians chapter 12 verse 10, dito niya sinabi, dahil dito, maligaya ako sa aking kahinaan, sa mga panlalait sa akin, sa mga pasakit, pag-uusig at sa mga paghihirap alang-alang kay Kristo. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos. Na doon po, na nagiging kasiyahan niya. Kasiyahan niya in the way na bagamat meron pong mga thorn in the flesh sa kanyang pong buhay, meron pong danger sa kanyang pong buhay, ay nagpapatuloy po siya sa mga panlalait sa kanya, sa mga pasakit, sa mga pag-uusig, sa paghihirap, ay nagpapatuloy po si Apostol Pablo sapagkat alam niya kung sino ho ang kanyang Diyos. Yan po si Apostol Pablo na nakaranas po ng tinik sa laman or mga bagyo ho sa kanyang pong buhay. Pero sa lahat ng kanyang pong mga nararanasan, ay naranasan din po niya ang patuloy na pagkakaloob ng masaganang biyaya sa buhay niya na galing mismo sa Diyos. Naranasan niya mismo. Kaya nga ho, ganun na lamang po ang kanyang pong patuloy po pagmamalaki sa Diyos. Na bagamat sa kanyang pong mga naranasan ay still, he boasts the Lord. Pinagmamalaki niya. No? Ang Diyos sa kanyang pong buhay. Dahil po sa ginagawa ng Diyos sa kanyang pong buhay na bagamat po, meron pong mga pasakit. Pero kailanman po, hindi ho pinabayaan si Apostol Pablo. I know you will all agree with me na maging ho, sino man ho, marahil, lahat ho tayo, lalahatin ho natin, lahat ho tayo, we all face what we call thorns. We all face what we call storms or bagyo sa buhay. Amen po ba? Lahat po tayo, iba-iba lamang ho. Iba't iba lamang ho tayo ng mga pagdadaanan at pinagdadaanan. Pero lahat po tayo, meron po tayong mga kinakaharap sa buhay. Iba't iba nga lamang po. Kaya nga po, ang sabi ho ni Pastor Pablo sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Ang sabi ho ng Panginoon sa kanya, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Mga kapatid, ano po ang ating pong panghahawakan? Panghahawakan ho natin patungkol po sa kasapatan ho ng biyaya ho ng Diyos. Na alam mo natin na that God pursues, He pursues His grace for us. Yung biyaya niya nagpapatuloy, tinutulak niya, pinupush niya. The grace of God is after us. Nandun po yung biyaya niya. Kaya nga po sinasabi natin, salamat sa biyaya. Nakakapagpasalamat tayo sa masaganang biyaya dahil alam natin, hindi ho napuputol ang biyaya ho ng Diyos sa buhay natin. Ano po ang panghahawakan ho natin sa umagang ito? Patungkol po sa kasapatan ho ng biyaya ng Diyos. Next slide. Yan po mga tanong na yan. At nawa po, sa tatlo na mga kasagutan, at ako po yung naniniwala, marami pa pong kasagutan. Pero tatlo lamang po ang ating po titingnan. Unang-una po, ang kanyang salita ho mismo. Kung ano ang panghahawakan natin patungkol po sa kasapatan po na kanyang biyaya, ay walang iba po ang kanyang salita mismo. Ang sabi ho, next, sa 2 Corinthians 12:9 pa rin, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin. Sino ang nagsasalita? Si Apostol Pablo. Sino ang tinutukoy ho niya? Ang Panginoon. Ang sabi ho, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin. And then that follows, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa inyong kahinaan. But who says? Who said? Sino nagsabi? Ang Panginoon ho. Kaya unang-una ho natin panghahawakan sa kasapatan po ng biyaya ng Diyos ay ang kanyang salita ho mismo. Siya mismo. And then, who says such words? And then we know who it is. It is the Lord Jesus Christ. His words are powerful. His words ay ating pong mapagkakatiwalaan. Mapagkakatiwalaan ho natin yung kanyang sinasabi niya sa kanyang mga salita.
Yung pong salita na ating pong ipinapangaral, yung salita po na ating pinapahayag, yung salita ho ng Diyos na ating pong narinig. Kaya nga po, nandun po yung tinatawag na pananampalataya sa kanyang mga salita. And with that, alam mo natin na magagawa ng pananampalataya natin sa kanyang mga salita is that we also believe in Him. Bagamat hindi natin nakikita in reality with our own eyes. No? Wala tayo sa panahon na nakita ho ng mga disipulo ang Panginoon sa Kristo. We are now in this time na wala na ho tayo nakita. Pero naniniwala ho tayo. No? Kaya nga ho tayo ho ay pumupunta po sa ganito pong klase po ng gawain sapagkat naniniwala tayo sa presensya ng Diyos. Naniniwala tayo na kapag tayo pinagpupuri, sumasambahan na ito ng tapat, ng totoo, alam natin, nalulugod ho ang Diyos. And this is not about just a religion. This is not about just a program. Ano ho? Kasi kung gano'n ho ang tingin ho natin, ay mali ho. We are here because we know what kind of relationship we have. Meron tayo sa Diyos. So regardless na kayo man ay nandito, yung iba'y mga nasa tahanan, regardless of the situations, but what is important, it is our relationship with God. Kung ano meron tayo sa Diyos. Kaya kung mayroon man tayo panghawakan, wala iba tayo panghawakan, kundi salita ho niya. Kaya nga sabi ho niya, na dapat natin paniwalaan, sabi po sa Matthew 28 verse 20, on the last part, at sabi doon, natandaan ninyo, lagi ninyong akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Tapos na ba ang mundo? Hindi pa naman. Ano? Marami pa nga tayo naranasan. But we know, these words, na sinasabi niya, tandaan ninyo. Lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. And nagsasabi ho siya dito, hindi lamang po sa kanyang pong mga disipulo during that time, but until now, para po sa atin na naniwala po sa Kanya, naniwala sa Kanyang mga salita, na alam ho natin sa kasalukuyan ho nating sitwasyon, kahit gaano po kahirap, kasama ho natin ang Diyos. Hindi lamang ho yan ang kanyang mga pangako sa kanyang mga salita. Sabi pa nga sa susunod na mga talata. The last part, sapagkat sinabi ng Diyos, okay? Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Mga kapatid, itong taon na ito, at some of us marahil po ay talaga hong masasabi natin na matindi ho ang naging pagsubok, matindi po ang naging problema. No? Ang salita ho mismo ng dakilang Diyos, ang siyang ating po pinanghahawakan. Sa kasapatan po na kanyang pong biyaya, ay masasabi ho natin kasama natin siya. Sa kasapatan na kanyang biyaya, hindi niya tayo pinapabayaan. At yun po ang ating po pinanghahawakan. Ano po? It's Jesus who created. Next slide. It's Jesus who created the universe by the power of His Word. And it's Jesus has the power to fulfill what He promised. Can you imagine? Sa pamagitan ng kanyang salita, this universe ay nabuo. And it's Jesus has the power to fulfill kung anuman ang ating po pinanghahawakan sa kanyang mga salita. It depends on us. No? If we have that kind of faith, when He said so, it depends on us. No? And that power, and that fulfillment of His Word ay mangyayari. Nakadepende po sa atin kung tayo ho ay give up. Na kahit sinasabi natin tila wala pa hong tugon, but we stand on that promise. We stand on that word. No? Ay alam ho ng Diyos kung kailan ho ang katugunan. Let's just wait for it. No? Hindi ho natin pwede hong unahan ho siya. Siya ho masusunod. Ang salita ng ating Panginoon Jesus ay hindi katulad po ng salita ho ng tao. No? Na ang tao ho ay maaari pong magsasabi ho sa atin ng mga magagandang bagay. Na ang tao ho ay maaari pong magsasabi na kung ano mang mga salita na tila ho maganda sa ating pong pandinig. Hindi ho siya katulad ho ng tao. Alam naman natin kung ano meron po sa mga politiko pagdating po ng eleksyon. Katakot-takot po, napakarami po mga pangako. Ano? For the sake na sila ho ay maiboto. Ano? Hindi naman ho nila lahat. Ano? Pero merong ilan. For the sake na sila ho ay maiboto, ay napakagagaling po. Kumisa po ng mga pananalita. But the Word of God, when He said so, nang siya po ay magsasalita, nang siya po ay nagsalita para po
sa bawat isa po sa atin na hindi ho katulad po ng salita ho ng tao. Ang pangako ho ng Diyos ay hindi ho katulad po ng pangako ho ng tao. No. Hindi ho katulad ho ng tao ang magagawa ho ng Diyos. But because He is our Lord Jesus, He can pursue and impart His grace on us. Because He is God, because He is our Lord Jesus Christ, He can pursue and impart His grace para po sa atin. At the exact moment that we need it, hanggang kailangan po, sa eksakto ho na kailangan natin. Sabi nga po natin, kasama natin siya. Sabi nga po natin, hindi niya tayo pababayaan. Sa kanyang mga salita, sa kanyang binitawang mga salita, pinanghahawakan ba natin? Ano po? And with that, ang kasapatan ng kanyang biyaya ay magpapatuloy po sa batsa po sa atin. Kaya nga po, nasa kanyang pong mga salita ho mismo. No, it is on His word. Kaya po sabi ho ni Apostol Pablo, sinabi ng Panginoon, at ganoon din po ang ating pong panghawakan. Sasabihin din po natin sa ating mga sarili, sinabi ng Panginoon sa akin, panghawakan natin. Ano po? Kahit po, meron po tayong pong kasalukuyang sitwasyon, gaano po ito kahirap, kahit gaano ba ito katindi. Pero nandun po patuloy na pinanghahawakan natin, na sinasabi natin, sinabi ng Panginoon sa akin, pangako ng Panginoon sa akin. Ano? Regardless po, na tila hindi pa natin nakikita, but we know it is on the way. Ano? Yung pangako ho ng Diyos. Pangalawa ho, at nasa tingnan. Ano po? Next, ano o panghahawakan natin patungkol sa kasapatan ng biyaya ng Diyos? Pangalawa ho, ang panggagalingan ho ng kanyang ipagkakaloob. Una po, ay yung pong, ang kanya pong salita ho mismo, na galing po sa kanya, yung ito po pinanghahawakan. Pangalawa po, ang panggagalingan po ng kanyang ipagkakaloob. Ang sabi po, 2 Corinthians 12:9, next slide, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya. Kaya ho, medyo malaking letra ho yung aking biyaya. Ano ho? Sapat na sa iyo ang aking biyaya. Yun ho ang sabi ho niya. Sa kanya ho, nagmula. Kaya nga po, ang panggagalingan ho ng kanyang ipagkakaloob sapagkat ang biyayang yan ay galing po sa kanya. Ang dadaluyan ho ng kalakasan, ang dadaluyan po ng katagumpayan, ang dadaluyan po ng kaginawaan, ang dadaluyan po ng kapayapaan, katugunan po sa ating mga panalangin, mga dinudulog po sa Kanya, anuman po ang ating problema, anuman po ang ating suliranin, sa kinakaharap po natin sa ngayon, ang dadaluyan po mismo nito ay galing ho mismo sa Kanya. Hindi ho nanggagaling kanino man. Kasi wala ho tayo angking tinatawag ho na biyaya. Ikaw at ako, wala tayong angking wala tayong sariling angking biyaya. Hindi natin pwede angkinin ang biyayang yan. Dahil yan po'y galing po sa Kanya. Kaya nga kung alalahanin natin, sinasabi ho sa Ephesians chapter 2 verse 8, ano sabi doon? Dahil sa biyaya ng Diyos. Saan galing? Sa Kanya. Naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo, kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Ito ang pinanghahawakan natin pagdating sa kaligtasan. Na tayo naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Ngayon, maaari ba nating angkinin? Hindi ho. Hindi natin pwedeng angkinin ang biyayang dahil sapagkat yan ay galing ho lamang sa Kanya. Kaya nga ho, masasabi ho natin na ang kasapatan po na kanyang biyaya ay mismo po kung saan nanggaling ito. Ang biyaya na tinutukoy na sinasabi ho ng ating Panginoon Kristo ay sariling biyaya ng ating Panginoon Jesus na dumadaloy mula sa kanyang sariling mga pagdurusa. Ano? Yung ginawa niya para sa atin. Isaalang-alang ho natin, mga kapatid, kung ano ho ang pagdurusa ng ating Panginoon Jesus. Siya ho ipinagkanulo. Siya ho iniwan, inabandona ng kanya po mga pinakamalapit po na mga kaibigan at maging po ng pamilya. Siya ho ay kinutya, nilibak ng publiko at maging po ng mga pumatay sa kanya. Siya po ay pinahirapan hanggang sa kamatayan. Ano? We know what the Lord Jesus Christ did for us. Para sa kaninong kadahilanan, ang kanyang pong pagdurusa, those suffering, the Lord Jesus Christ. For what? For whom? Para kanino? Para po sa atin.
We know the word when it says that when we are sinners, hindi tayo karapat-dapat. Alam mo natin kung saan tayo nagmula. Alam mo natin kung ano ang istoryan, ang history ng ating pong buhay. But there is somebody who sacrificed. For the sake of what? For the sake na nais niya tayo maligtas. Kung kaya ibinigay ho mismo ng Panginoon Jesus sa kanya pong sariling biyaya sa atin. Dahil alam niya, hindi ho natin kaya. Hindi natin kaya yung pong mga tinatawag pong mga temptations. Yung mga tukso, hindi natin kaya sa sarili natin. Yung mga pagsubok, hindi natin kaya sa sarili natin. Kaya ba natin? Yung mga kung naman po, mararasan natin sa mundong ito, mga pagdurusa, hindi natin kaya sa sarili po natin. Kaya nga kailangan natin siya. Kailangan natin yung kanyang pong biyaya. Kailangan natin po yung pong magagawa ng Diyos sa buhay natin. Nakatulad ni Apostol Pablo na kinilala ho niya ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan po ng Panginoon Jesucristo. Na sinabi po niya sa aklat po ng Philippians chapter 4 verse 13 that I can do all things through Christ. Hindi niya po inaangkin yung magagawa sa kanyang sarili. Bagamat siya po yung matalino, siya po ay kung ano man po ang kanyang pong estado sa buhay. Pero sa kanyang pong sarili po ay pinagmamalaki niya ang magagawa niya dahil kay Kristo. At yun po ang biyaya ho ng Diyos na pinagkakaloob ho niya sa buhay ni Apostol Pablo at sa buhay po na bawat isa po sa atin. Kung titingnan natin sa mga nangyari sa ating po kasalukuyang panahon, ay tila po, nowadays, ay tila po, dependent na ho ang mga tao pagdating po sa kanila pong maaaring madaming pera. Sa panahon ito, saan yung iba po, dependent na po dahil po sa mga tinatangkilik na meron po. Maaaring pong mayroon lang mga magagandang mga bahay, mga negosyo, dependent na ho ang tao sa kaaliwan, sa kasiyahan na binibigay ho ng mundong ito. No. Then alam mo natin, we are guilty of it that sometimes po ay hindi ho tayo mapakali sa loob ho ng ating mga tahanan na ang gusto ho natin ay kung pumupunta ho tayo sa mga lugar. I'm not saying that is wrong, that is bad, but what I'm trying to say is there are times in our lives na kung saan po yung mga bagay na yan ay gusto nating gawin. But yung pong punto ho dito na maaari po nagiging dependent na ho ang tao sa kung ano po ang ibibigay ho ng mundo. At nawawala na ho ang pagiging dependent ho natin sa Diyos. Bakit po? Sapagkat meron naman, maayos naman. At kung saan nasisiyahan naman. Okay? Kaya nga po, the next slide, we might run the risk of getting prideful about what the world has to offer. Yung risk ho, na maaaring ipagkakaloob ho ng mundong ito, na nakakalimutan na ho natin kung ano ho ang higit na mas importante. With all of what we have in this world, na sometimes po, nagiging dependent po tayo sa iba at hindi na ho sa Diyos. Kaya nga ho, anong mga nangyayari? Is it God is so good na ipagkaloob niya na mangyari na mula pa noong January hanggang sa petsang ito, sa mga nagdaang mga araw, na napakarami po tayong mga kababayan na nahirapan, yung mga kababayan natin na namatayan ang kanilang mga sa buhay, yung kanilang mga ari-arian, na can you imagine, ang sabi ho, nangyayari na naman yung undoy, yung baging undoy, 2009, sa lugar na Marikina, sa iba pang lugar na talaga naman ho, bubong na lang nakita. Is God is good? Na bakit tinalaw ho niya mga bagay na ito? Makikita lamang ho natin, na ang Diyos po ay mabuti sapagkat kahit po sa ganito pong sitwasyon, pinapakita niya na nandyan ho siya. Pinapakita niya na mas importante siya. Sapagkat totoo naman,
Kahit anong dami ho natin ng kayamanan sa mundo to, kahit anong dami natin po ng mga ari-arian, kahit ano pong ganda ng ating bahay, iiwan din mo natin yan. Na kung talaga ho, naniniwala tayo na lahat ho tayo, ay mawawala din sa mundong ito. Ano importante? Ang importante ay kung saan tayo paroroon. Ang importante ay kung saan ho, safe po yung ating kaluluwa. Sapagkat alam natin ang katotohanan ng dalawang patutunguhan ho ng ating kaluluwa. That is more important. And that is why we must be dependent to the Lord. We must dependent on God. And often we can receive thorns or storms to remind us of our weakness and the need to rely on God's grace. Kaya pala pinapahintulot ng Diyos yung tinik sa ating mga laman. Yung mga pagdurusa, yung mga pagsubok, yung mga problema, pinapahintulot ng Diyos sa mga bagyo. Hindi lamang literal na mga bagyo, kundi bagyo dumaraan sa ating pong buhay, pinapakita niya. Pinapaalala niya sa atin na tayo mahina, na kailangan ho natin ang biyaya ho ng Diyos, na hindi ho natin kaya ho mapagtagumpayan, hindi natin kaya sa sarili ho natin, kundi sa biyaya lamang ho ng Diyos. Kaya nga tayo nagsasabi, biyaya ng Diyos. And that grace alone ay siyang ating pong patuloy po na panghahawakan. Kaya nga po, sabi po ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9 and 10, kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan nang sa ganon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Buong galak kong ipinagmamalaki ang aking kahinaan nang sa ganon ay laging maranasan ang kapangyarihan ni Kristo, yung biyaya ng Panginoong Hesukristo. Yun ho, ang nais po ng Diyos. Sa verse 10, sabi pa, dahil dito maligaya ako sa aking kahinaan sa mga panlalait, sa akin sa pag-asakit, pag-uusig, paghihirap, alang-alang kay Kristo, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos. Di po ba? Pinaparanas ho ng Diyos ang sinuman ng mga pagsubok. Pinaparanas ho ng Diyos ang anumang mga problema. Pinaparanas ho ng Diyos ang anumang mga bagyo. At kung anumang mga paghihirap pa po sa buhay ho ng tao. Because at the end, ano po? I will say it again. Because at the end, ano ho, wala din naman ng ibang lalapitan ho ang tao. That at the end, sa Diyos din po naman, pupunta. Ano? Sa Diyos din naman lalapit. Sa Diyos din naman hihingi. Ano hihingin? Panibagong biyaya. Ano? That's why He allowed these things to happen. Sa buhay natin, sa ating pong bansa, sa ating kapaligiran, sa buhay ng bawat isa, inaalaw ho ng Diyos ang mangyayari mga bagay na ito para may-realize natin na tayo dapat ho mag-rely sa kapangyarihan ng Diyos at yun po yung biyaya na yon. Yung biyaya ng Diyos na pinagkakalob niya sa atin. Kahit kaano nga po kasama o katindi ang mga nararanasan ho natin, hindi pa rin ho may kukumpara sa tindi ng naranasan ho ng ating Panginoong Jesucristo. Maaari ba natin ikumpara? Na kapatid? Maaari ba natin ikumpara yung naranasan natin sa ngayon sa naranasan ng ating Panginoong Jesucristo? I don't believe na kaya ho natin ikumpara sa sarili ho natin. No. Malayong-malayo tayo. Pero ganun pa man, there's a good news. The good news is that ang ating pong dakilang Diyos na manunubos sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo ay nagtagumpay. Nagtagumpay po ang ating Panginoon Jesucristo sa lahat ng mga pagsubok at pagdurusa. At ito po yung ibinibigay sa atin. No. Ito po ang ibinibigay niya sa atin. Ano po yun? Yung pong kanyang biyaya para sa atin. Kaya po nagiging sapat po ang biyaya dahil mismo siya naranasan niya, nagtagumpay siya at ito pong biyayang to, ang siya pong ibinibigay niya sa atin. Kaya ho tayo ay nakakapagpatuloy. Kaya po tayo po ay tunay nga po nagtatagumpay, nakakalampas sa mga pagsubok sapagkat dahil sa biyaya ho ng Diyos. Dahil po sa kung saan mismo nanggaling ang pinagkakaloob. Walang iba sa Panginoong Hesus. Pangatlo ho at panghuli, ano ang panghahawakan natin patungkol sa kasapatan ng biyaya ng Diyos ay yung pong bisa na kanyang ipagkakaloob. Una po, kung saan
nagmula ang salita. Pangalawa po, kung saan din po, yung pong pinanggagalingan, yung mismo ang salita ang ating pong pinanghahawakan, yung salita ho niya. Pangatlo po, yung bisa na kanyang ipagkakalob. Anong pagkakalob niya sa atin? Yung pong kanyang biyaya. No? Sabi nga po sa 2 Corinthians 12:9, muli, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya. Yung pong highlight, dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Do we doubt with His power? Nag-aalinlangan ba tayo? Sometimes. When we pray to the Lord, we ask God sa ating suliranin, nangyayari ho ba na sometimes we doubt because hindi dumarating? No. Pero sabi niya dito, dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. How great is God's power? Next slide. How great is God's power at work in the lives of believers? Ito ho, tinutukoy na ho tayo. Tinutukoy na ho tayo mga mananampalataya. How great is God's power at work in the lives of believers? Kaya nga po, do we still doubt? Nagkaalinlangan pa rin mo ba tayo? I would say, na maaari pong nangyayari. Pero kung alam ho natin, yung bisa ho ng kanyang kapangyarihan, masasabi natin hindi ho bisa na nagmumula ho sa tao, kundi bisa ho ng kapangyarihan ho ng Diyos. And yet we sometimes doubt sa kanya pong magagawa. Na kahit po nakita ho natin na mula pa ho sa simula ng taong ito hanggang sa kasalukuyan, napakarami ng mga nangyayari. At sa kasalukuyang ito, na sa ating pong buhay bilang mga mananampalataya, ay tayo po ay nakakalampas sa mga pagsubok. Sabi ko nga po na some of us at this moment ay may kinakaharap, I don't know kung sino. May kinakaharap sa buhay. But the question is, are we still doubting the power of God? How great is God's power at work in the lives of believers, mga kapatid? Ephesians chapter 1, verse 18 to 19, sinasabi po dito, ipinapanalangin ko rin na maliwanagan ng iyong puso't isipan para maunawaan nyo ang pag-asa na inilaan niya sa atin. Ang napakahalaga at napakasaganang pagpapala na pinangako niya sa mga pinabanal. 19, next slides. Ipinapanalangin ko rin na malaman niyo ang napakadakilang kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga sumasampalataya sa Kanya. Yung kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga sumasampalataya, believers at tinutukoy, ang kapangyarihan ding ito, ang ginamit niya ng buhay niyang muli si Kristo at nang paupuin sa Kanyang kanan sa langit. Next, 21. Kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng espiritong naghahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Ang titulo niya ay hindi mapapantayan ni numan. Hindi lang sa panahon ito, kundi sa darating na pang panahon. Mga kapatid, how many years na ang talatang yan ay nasulat? Do we still doubt the power of God? Maaari pong dumarating po sa buhay natin na gano'n po ang ating pong reaksyon. Dahil marahil po hindi ho natin natatanggap pa. Kung tayo may karamdaman, hindi pa natin natatanggap pa. Yung pong ipinagkakalubho ng Diyos na kagalingan. Tayo po ay maaaring pong sa pagkakataon na ito, mayroon po tayong po pinagdadaanan na tayo ho ay naghihirap. Tayo po ay mga suliranin at tayo po ay dalangin po tayo. At sabi ko nga po, na wag ho tayong magsawa. Huwag tayong magsawa na panghawakan ho natin yung kanyang pong pangako. Na siya mismo ang nangako. At ang bisa na kanyang pong mga kapangyarihan niya, na base sa kanyang mga pangako, ayun po ang ating pong patuloy po na panghahawakan. Sino ho? Si Kristo. At sa kanyang kapangyarihan. Ano magagawa ho niya para sa buhay ho natin? The greatness of God's power, next slides. That the greatness of God's power was displayed no other than sa ating pong Panginoon. Sa buhay ho ng ating Panginoon Kristo.
sa ating sinasampalatayanan na anak ng Diyos, kay Kristo. Ano hong meron sa mundong ito, ano hong meron maging po sa buhay ho natin, na hindi ho kaya ho ng Diyos na i-manifest niya ang kanyang kapangyarihan? Meron ho ba? Meron ho bang hindi kaya ho ang Diyos na para po ang kanyang kapangyarihan na mag-manifest po sa mundong ito, sa buhay ho natin? I do believe wala ho. Dahil lahat ho kaya ho niya. Lahat ay kaya ho niyang gawin. Lahat ay kaya niyang gawin sa buhay ng bawat isa sa atin sapagkat ang kapangyarihan po niya ay wala pong katulad. Yung bisa ho na kanya pong kapangyarihan ay walang katulad. Kung paano niya ginawa ang langit at ang lupa, ang lahat na nandito, lahat na tayo ho na nasa ibabaw ng mundong ito, lahat ho yan dahil po sa bisa ho ng kanyang kapangyarihan. Iba lamang po kung minsan po yung po tinatawag na method or kaparaanan ng Diyos na pagpapakita niya ng kanyang kapangyarihan. Iba-iba lamang kung minsan. Minsan po ang tingin natin na hindi pabor para po sa atin. Minsan ang tingin po natin ito ho hindi mabuti para po sa atin, pero hindi tayo ang siyang pong nangunguna. Hindi ho tayo ang siyang masusunod, kundi Diyos po ang masusunod. Siya ho ang kikilos. Kapangyarihan niyo po ang gagawa at hindi po tayo. Kaya nga po, ang sabi ho sa Romans chapter 8 verse 28, nasa alam natin sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Meron bang exempted? Wala, lahat eh. Alam natin sa lahat ng bagay. Natingin ho natin marahil po hindi maganda. Ang dinulot ho ng bagyo, hindi maganda, dinulot ng COVID, hindi maganda, dinulot na kung anumang mga eruption. Pero tingin ho ba natin na yung pong karunungan ho ng Diyos ay bibigyan ho tayo ho niya para sa ating ikakapahamak? Kahit po ang tingin natin hindi mabuti, pero ang sumatotal ho niyan ay para sa ating ikabubuti. At sino ho yan? Yung pong mga umiibig, tayo ho na umiibig sa ating pong dakilang Diyos. Patuloy na gumagawa ang Diyos mula pa sa simula ng taon ito. Mula pa nung nakaraang nagdaang mga taon, patuloy na kumikilos at gumagawa ang Diyos. Hanggang po sa kasalukuyan at mananatiling gagawa at gagawa siya. Kikilos at kikilos siya magpakailanman. Hanggang sa time siguro na wala na tayo dito at kung hindi pa luluobin na Diyos sa kanyang pagbabalik, ay magpapatuloy po ang kanya pong gagawin. God works in ways that sometimes po we cannot see. Hindi natin kumisa po nakikita. Nakikita natin na hindi maganda, but we don't know behind that. Hindi natin alam kung anong nasa likod nun ng mga pangyayaring yan. Ng COVID-19 to, hindi natin alam. But what we know is that God is good. God is good. Kaya patuloy ho tayo. The challenge, mga kapatid, the challenge for us. The challenge for us, how many need the grace of God to forgive your sins? Maaring po nandun po tayo sa yugto natin pong buhay. Sa pag-aalinlangan ho natin, yun po ang pinakamatinding kasalanan. Yun po ang isa sa pinakamatinding kasalanan na gagawin ho ng tao. Yung pong mag-alinlangan ho tayo sa magagawa ho niya. And that is a sin. That is a sin. How many need the grace? Balik mo po. Need the grace. Balik mo. Need the grace of God to forgive your sins. It's not just marahil na pag-alinlangan or whatever sin it is. Alam ng Diyos ang buhay natin. And with that, we need that grace. Kailangan ho natin yung biyayang ito na ipagkakalob ho ng Diyos. Dahil ang biyayang yan ay siyang naranasan na ng Diyos at nagtagumpay ho siya. Ang biyayang yan ang pagkakalob niya po sa atin. Kaya nga tayo meron po tinatawag na kaligtasan. How many of us need the grace of God to forgive our sins? Pangalawa, how many need the grace of God that gives healing, comfort, strength to help you in your trials? Ilan ho sa atin na nangangailangan po ng biyaya ng Diyos na nagbibigay po sa atin na ayon sa kanyang kapangyarihan, ng kagalingan, ng kaaliwan, ng kalakasan, para magtagumpay po tayo sa anumang mga pagsubok natin sa buhay. Nasa atin po, kung tutugon ho tayo.
But how many of us, I would say, Lord, isa po ako. Na maaaring ganoon din po tayo, ganoon din ang ating pong tugon na isa tayo, na kailangan na po ng biyaya. Pangatlo po, how many need the grace of God and are willing to let God make a complete transformation of life? Ilan po sa atin? Ilang suliranin na ho ang dumaan. Pandemic na ang dumaan. Pero ho, ang tinutukoy ho sa atin ay yung ating pong buhay ho. Nalampasan na ho natin mga marami pong mga nalampasan na ng mga pagsubok sa buhay. Maging pandemic, alam natin sa ngayon. Bagamat po nagpapatuloy na ba't, alam natin malalampasan din ho natin. Yung mga kasalukuyan ho ating narasa, alam natin na malalampasan din ho natin. Pero meron hong buhay ho tayo na dapat po magkaroon po tinatawag na transformation na makita ho ng Diyos. Who we are bilang kanyang mga anak. Sino ho tayo? If we really believe and have faith in the Lord that we are His children, then meron po tayo dapat ho gawin. How many of us need the grace? Ilan sa atin? Kailangan po yung biyayang ito. Ano po? Next slide. And God said for us, sabi niya, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Wow! Sabi niya, hindi sabi nino, hindi sabi ng tao. Sino may sabi? Diyos ang may sabi. Sabi niya, ang biyaya ko ay sapat para sa atin. Kaya buong puso tayo, buong pagmamalaki, salamat o Diyos sa biyaya mo na sa mga pagsubok namin sa buhay. Salamat sa biyaya mo. Bawat araw nagpapasalamat tayo sa panibagong biyaya ng Diyos sapagkat alam natin, magpapatuloy po ang biyayang ito magpakailanman sa buhay natin. Amen? Kaya po sa pagkakataon na ito, panghawakan ho natin muli. Ang salitang ito, hindi ho galing kanino man, galing mismo sa Diyos. Sabi niya, sabi ng Panginoon natin, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weaknesses. Mga kapatid, tayo po sa pagkakataon nito, ay muli pong lalapit sa Diyos. Tayo pong lahat itumayo. As we come in the presence of the Lord, as we acknowledge Him, we acknowledge His grace, we acknowledge His presence, that this morning we gathered, no other name but the name of our Lord Jesus Christ, the one who said, His grace is sufficient for us. Sapat po ang kanyang biyaya, anuman po marahil po ang ating pinagdadaanan, hindi ko po alam. Diyos lang nakakaalam ng bawat isa po sa atin. Walang ibang tutugon, walang ibang sasagot sa ating mga suliranin. Walang magbibigay ng nakatagumpayan na malalampasan natin ang lahat ng ating mga pagdadaanan, kundi Diyos pa rin ho. Kaya sabi nga po natin, at the end, Diyos pa rin. Bakit pa tayo maghihintay kung meron naman ho tayong pagkakataon sa ngayon? Maaaring hinihingi po ang bawat isa po sa atin na tayo lumapit sa Kanya, humingi ho ng tawad. Na ganun marahil po ang sinasabi ho sa atin ng Diyos. Dahil sa ating pag-aalinlangan, humingi ho tayo ng kapatawaran. Humingi ho tayo ng biyaya na nagbibigay sa atin po ng kalakasan, ng kagalingan. Ito po'y galing po sa Kanya. Let us all worship Him. Yes, Lord. Oh, Jesus. Yes, Lord. Sealed by your sacrifice. Yes, Lord. I see love reaching for me. We continue to see your grace. Precious blood. We continue to experience your grace. Sacrifice, healing flows. Salamat, O Diyos. Setting me free. Oh, I Jesus. see grace. Yes, Lord.
come in your presence, Jesus. Yes, Lord. I've seen, afflicted and tried. Redemption. Hear every prayer, Lord. I bring my curse. Hear every You life set me on high. that are desperate for you. Your death has brought me life. I see you be Yes, Lord. wounded for me. Yes. When I look to Ikaw ang nagpakahirap, O Diyos, para po sa amin. I see grace. Yes, Lord. Still by your sacrifice, I see love reaching for me. Oh, Jesus. Precious blood, Yes, Lord. washes and sanctifies, healing flows, Yes, Lord. setting me Healing free. flows because of your grace. I see grace, still by your sacrifice. I see love, Yes, Lord. reaching for me. Precious blood Washes and sanctifies, healing flows, setting me free. I see grace. I see grace, Yes, Lord. still by your sacrifice. I see love, Yes, Lord. reaching for me. Precious blood, washes and sanctifies, healing flows, setting me free. We thank you, God. God of heaven and God of the earth. The one who created us. That we have seen, Lord, your precious grace into our lives. That whatever that happens in our lives, in our surroundings, Lord, in our nation, and in this world, we know, God, your grace is there, especially for your children. Your precious grace is there, and it's always available for us. It pursues us, Lord. Your grace ay tunay nga po, lagi pong ipinagkakalob mo para po sa amin. Natunay nga, O Diyos, wala po sa amin na masasabi namin na angkinin namin ang katagumpayan, kundi dahil po sa iyo. Nalalampasan ang mga pagsubok, mga suliranin. Nagkakaroon kami, O Diyos, ng kapayapaan sa aming mga sarili. Na napapayapa kami, Panginoon, sa mga nangyayari sa buhay namin, nangyayari sa kapaligiran namin. That is because of your grace. Because of what you have done, Lord. Unang-una sa lahat, kung anong ginawa mo sa aming pong buhay. Your precious blood, your sacrifice, your death on the cross for our sake. That's because, oh God, you want to give us your grace. Yung biyaya mo. Thank you, Lord, that right now, we can freely come into your presence. That every heart, every lives, every people, every believers right now, in this place and in every houses and wherever they are right now, you have heard and you have seen, Lord, every lives and every prayers. There is no other God who will grant our prayers, who will answer our prayers, who will give us all what we need. And that's you alone, our Lord Jesus Christ. Kayo, O Diyos, ako matagpo sa pagkakataon na ito. Saan man naroon ang iyong mga anak, sa sandaling ito, nakikita mo, walang iba ang aming pong pananampalataya. At sinabi mo, magkaroon lamang kami ng sililit ng Panginoon, ng butil na mustasa ng klase ng panampalataya. And we know what this kind of faith
can do in our lives. That right now, even though, Lord, na maaaring pong ang katugunan ay paparating pa lamang, but we keep all still, Lord Diyos, sa amin po paghahawak, Panginoon, sa iyong mga salita. We keep, O Lord, sa iyo po mga sinasabi na tunay nga po, it is not come from the word of man, it is come from you, O Lord, na tunay nga po, nagsasabi sa amin, nagsasabi kung anong magagawa mo. Kaya po, Diyos, sa pagkakataon na ito, salamat. Maraming salamat, O Diyos, na sa araw-araw ng aming pong buhay, wala kaming iba, Panginoon, na babanggit. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa kabutihan mo. Kaya, O Diyos, ito po ang aming patuloy po na ipinagkakaloob sa iyo sa pagkakataon na ito na sama-sama namin na paglapit, sama-sama namin pagbuburi, sama-sama namin pagsamba. Walang iba kundi sa iyo lamang bilang aming Diyos na makapangyarihan. At ito po ay sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na aming Panginoon Jesus. Amen. Amen at amen.